Kami po ay naniniluhod sa iyong harapan na kami iyong patnubayan at iwaksi sa aming kaisipan ang anumang masamang kaisipan, inggit at pagpag-alit sa aming mga kasama. Bigyan mo kami ng sapat na lakas at katalinuhan upang maibahagi namin ang aming makakaya sa pagtitipon ito. Ilagay mo po sa aming diwa at puso ang pagmamahal at hindi naghihintay ng anumang kapalit. Bangkos ay bukas palad na magkaloob ng anumang tulong. Panalangin namin lahat ng ito sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. At ngayon po to formally welcome us in this meeting is our very hard-working secretary, si Miss Anne. Paano po ako naman? Magandang umaga po sa ating mga kasamahang alumni. Isa pong karangalan na magbukas po ng kauna-unahang malakihang dapat na pagpupulong ng ating mga alumni ng paaralan ito. Mula nang kami po ay mahalal, ito po ang kauna-unahan nating General Assembly. Nais ko pong pasalamatan kayong lahat sa pagbibigay ninyo ng inyong oras at masigit po siyempre ang pasasalamat sa mga alumni na palagi po nandito sa mga aming mga pinag-aaral na pagpupulong. Tayo po ay narito ngayon upang maibahagi sa inyo ang mga natapos at kasalukuyang proyekto ng aming alumni association, maging ang detalye ng mga kontribusyon na ibinigay ninyo. Tayo po ay magkakaroon din ng eleksyon ng mga bagong mamumuno ng ating asosasyon para kailan lang. Noong unang beses tayo sinatawag ng ating paaralan upang magkaroon ng kauna-unahang Grand Alumni Homecoming. Ako po ay galak na galak noon na makita at makadaupang palad ng aking mga kabatata. Hindi ko man po inaasahan na mapabilang ako dito sa mga officers ng alumni. Ako po ay napasubo na. Masasabi ko naman po na naibigay ko po ng lahat ng aking makakaya sa ating pinagmulang paaralan. Opo, dito po tayo nagsimula. At ito po rin ang ating pundasyon. So kung ano man o sino man tayo sa ngayon. Kaya po, para po sa mga bagong maihahalal na officers sa pagtsatsaga po at sa tamang pamumuno, naniniwala po kung kakayanin ninyo ang tawag ng tungkulin na ibibigay sa inyo. Muli po, isang magandang umaga. Maraming salamat po, Secretary. At ngayon naman po ang ating pong mapapakinggan ay ang President's Report na gagawin po ng ating Pangulo, si Mr. Jimmy Bautista. Wala si Roy. Kayo na magsasabi ng ano siya? Face to face. Face to face siya. Face to face siya. Tumayo ka na, tumakilala ka. Yan ang aming Walang picture eh. Business manager. welcome vlog. Ayan, Magandang umaga po sa ating lahat. At ika nga po, sabi nga ni Sek, dapat marami tayo ng General Assembly. Kaya nga lang, talagang marami ay magala. At sa dami ho ng tinawagan ko, next, umattend ka. Gusto ko ikaw mag-officer. Diba, kung bakit ka, hindi mo makita mo kanil eh. Para kung bibigyan mo sila ng mabigat na problema itong magiging officer ng Alumni Association, hindi naman daw siguro. Kaya sa mga narito, alam ko na kayo ay may malasakit at ika nga ay gusto nyo na umunlad ang ating asosasyon, ang ating paaralan. Hindi lang
Kumbaga, ito po ay sabihin ko, kung magkaroon po tayo ng bagong set of officers, ang term nila ay 3 years. 3 years. At magsisimula po yung inyong panunungkulan by January 2024. So, kinagagana ko po na ang presensya nyo, narito ang aking lahat ng officers na nagsimula noong 2019, narito. Ang batch ko, batch 71, nandito. Ang batch 66, madami. Panapangan ko na yung batch 66. Eh, balik mo kaya pa pala, di Ate Ching Garcia, di ko agad nakilala. Kapatid ni Lord, na taga San Agustin. Yan. Kinukumusta ko si Lord, eh, hindi yata na makauwi si Lord. 70 po si Lord, una nila yung isang taon. Kung kami 71, 72, si Mr. Ansyoko, si mga Magahis, kami magkakadikit po dito, 70s, dekada 70. Ay, mag-report ka. At itong room na ito, ito kami kami mamimigay. grade 5. Grade 5 to eh. Hindi na sa Bago nung grade 6, yun sa guidance office na, ni Ma'am Garcia. Ang kapatid ko po na kilala nyo, ni Ching, si Cora Beltran. Siya po ang aming valedictorian. Cora Beltran Sevilla, nasa Amerika din. Napakaraming graduates na ng Nasir West Central School na ika nga po'y matagumpay at kung saan-saan na nakarating. Nasa abroad. At umuwi, pagka marami na uwi, February yata eh. Mga January, February. Pagdating ng December, hindi abutin. At doon naman sa pamilya nila doon nagkaka ng Christmas. So, kasi siya election. nakalagay po sa akin ay President's Report. So, simulan ko po. Nung unang patawag po ng school sa mga alumni ay si Ma'am Lucy Iborra, ako, ang mga coordinator noon. Ang tawag nga ay puro batch coordinator. Dahil binabalangkas nga po yung homecoming noong 2019. At sa pangunguna ng ating guidance counselor, si Ma'am Eler Sahona, and then ang principal po natin ay si Ma'am Gloria de la Cruz, na nalipat po sa Wawa ngayon, ay kinakailangan na bago magkaroon ng homecoming ay may officers. At kami po noon ay dito rin, hindi ko lang masabi kung ilang kami noon, siguro mga ganito rin kadami. Taan sa ng kamay. Eh wala silang nakita kung naipuyo nilang maging presidente. Hindi tinanggap ko po bilang pasimula at ika nga para pasimulan ang alumni association, magkaroon ng panguluhan ng officers. Kaya kami po ang na-elect na officers noon. Ang ating Vice President, si J.P. Aquino, Secretary, si Annie Lili Luna, ang Treasurer po natin, si Ma'am Nora Del Mundo, ang Business Manager, si Mr. Roel Pamplona, ang PRO, Ate Rosalinda Salanggit, na medyo nagkaroon po ng karamdaman, kaya hindi siya makapag-attend na. Pero siya busy pa doon sa batch niya. Auditor po natin, si Ma'am Hanilet Suryaga, at ang escort pa rin news ay nag-iisang Banji Andino Guevara. Kanyang escort ay si Ruel na rin po. Dahil ika na, kinuha na natin lahat para lang matuloy ang pagsisimula ng Alumni Association. At ngayon, ang ating principal po ay si Ma'am Pina Samonte. Pina Baral Samonte. Pina Baral Samonte, na hindi po natin makasama ngayon dahil may papatawag naman ng COMELEC regarding sa barangay SK election. Nandun po sila sa Wawa, mga teachers. Akala ko nga, yung mga teachers ang uupo bilang manada sa electoral board. Eh, gawa nga po patawag. So, ang ating guidance counselor na hindi naman siya uupo sa election, ang magiging chairman ng election natin. Yan. At ituloy ko po, unang
target po talaga ng homecoming na yun ay makalikom ng pondo para po sa paggustuhan o ika nga po ninanais ng DepEd na tayo ay magkaroon ng panibagong harapan sa eskwelahan. Yan pong pinuntahan noong registration fee at yung pong ibang donasyon ng mga alumni na meron pong alumni na nagbigay ng 17,000 at sinundan pa po namin noong raffle for a cause. Ito po ang nating napagawa, yung bakod po natin sa harapan. Kasi noon po, ay di ba yan ay mababang semento bago may bakal. Yung paglibing ay dito na nadaan papunta sa sementeryo. So pagdadaan doon sa tabi ng, kasi nagkaroon na ng building na malapit sa school. Dikit halos sa bakod. Di pagdaan ng libing, nadidistract ang pagkaklase, ay di kaya minarapat po ng paraalan na itaas na ang bakod. At yan nga po, ang pinuntahan na likom noong asosasyon, ang bakod po natin ay nagkahalaga ng 1.2 million na contractor ay si Raymond Cantos and Architects. Ryan. Ryan pala. Anak ni Ryan Reno. Cantos. Anak ni Reno. Na siya po rin ay isang alumni dito na About 78. na tumulong. Batch, ano si Ryan? Ay, si Ryan pala. 70? Ay, hindi, Bata hindi. pa. Kami pa. 80 siguro. 80s na siguro. 80 siguro. O 90s pa. Baka 90s. Ayun. Siya po yung isang architect na kilala na po natin. At ang gusto pa nga rin po ng eskwelahan ng DepEd na yan, yung ating pong gate ay mapalawak pa. So, para makapasok po daw ang fire truck in case of emergency. Nakaubos ng battery. Ayun kaya isa. Kukunin ko ang natin. Hello. In case of emergency po ay makapasok ang fire trucks at para nagkaroon ng disaster o anuman na hindi naman natin kagustuhan ay madaling makalabas ng mga estudyante. Kaya kita niyo po yung harapan natin. Dati may flag pole yan, may dekorasyon ng mga halaman. Inalis na, sinira para maging maluwag-luwag yung harapan at pagka nagawa po yung gate, mas malapad, medyo makakapasok po yung truck. So yun po ang isang binabalangkas na proyekto pa ng asosasyon na yung gate natin italala pa rin at patataasin para pasok ang sasakyan. Yung fire truck yan, yung mismong fire truck gusto nilang ipasok. Hindi yung mga private vehicles. So yun po ang isang ika nga pagtutuunan pa natin ng ginagawa po nating homecoming. Ito po sound system na to ay project nila. Susunod na po yung aircon. Kapaya ito na lang po itong hall. So may balik ko po ano po at ating po na gawan yung bakod ng school sa tulong po ng lahat ng alumni na nag-register noong 2019 at sa paglapit po namin sa iba-ibang mga organisasyon din, tumulong po ang ating Congresswoman Aileen Ermita noon na siya pa nakaupo. Nag-donate po siya ng 100,000 sa alumni fund na ginamit na rin natin noon. At para po masustain nga po yung pondo na yun, noon ay hawak lang namin ng pera, kababayad lang namin yata ng 1 week, 2 weeks, mamaya may billing na uli kami. Kaya hindi na umilit yung pera sa passbook ng treasurer. Ubus agad yung 1.2. At nagkaroon pa po kami ng raffle for a cause na nag-donate ang ating mga si Mayor Tony Barcelon, si
Vice Mayor Mildred at ang iba pang mga konsyerno na nagbigay ng mga pang-raffle items. So ngayon po sa ating alumni homecoming ay open po ang asosasyon doon sa mga magbibigay ng mga donasyon para pang-raffle din. At kung kayo meron pong malalapitan, welcome na welcome po yan para maging masaya yung okasyon natin sa homecoming. Ang angin lang pong medyo dati doon tayo nagkaroon ng homecoming sa grandstand, ano po. Mukhang babalik tayo sa grandstand ulit. Parang nakita ko po doon sa plaza ay mayroon na nang gagawa ng barracks. Ay sisirain po yata yung covered court na dapat doon tayo sa covered court lilipat para mas malapit sa school. Ay mukhang gigibayin yung covered court kaya babalik tayo sa grandstand. Ano? Yun ang isang bagay na natulugan ko at nakita ko nga may nagbabarracks na doon sa plaza. Kaya back to grandstand tayo. Back to the same arrangement ng batches. Yung batches po ay may kanya-kanyang assignment, canopy. Pero mas maganda mas closer tayo sa grandstand. Medyo ilapit natin. Huwag yung masyadong malayo. Kasi noon ay kami nagpo-program doon, ay yung batches, ang gulo na. Kung ano-anong programa nila doon, kainan, inuman, hindi na naiintindihan kung anong programa nangyayari doon sa grandstand. Kaya sana ay maging closer tayo ngayon sa susunod na homecoming. Para naman makita natin yung mga magagandang kabatch natin, alumni na sumasayaw, kumakanta. No? Mag-prepare din kayo ng presentation by batch kung ano ang inyong i-contribute doon sa homecoming. At para po doon sa darating na administration, na officers, na-ratify na po namin, na-approve na po namin yung bylaws. Meron na po tayong association bylaws na na-approve last September, first week of September yata. At yun na rin po ang susundin ng susunod na pamunuan. At kung ano pa ang plano, siguro kaya na ito ay gawing SEC registered non-stock non-profit corporation, pwedeng pag-aralan. At ongoing. So ongoing, yun pong mga tao, mga alumni na nag-donate na dapat ay nailagay natin dyan sa harapan ang mga pangalan, ay nakalista po yun sa amin. Hindi lang po namin ma-materialize dahil medyo malaki-laki pong halaga ang quotation ng mga gumagawa. Kulang pa po ang pondo natin. So, siguro pipilitin po ng present officers na magawa. May time pa hanggang December kung kakayanin na yung mga pangalan ng mga... Kasi yung mga nag-donate na individual, nagbigay ng 17,000 or more than 17,000 ay may pangalan. Bukod pa sa batches. Kasi ang batches ay ang minimum na binigay doon sa association ay 17,000 din. Kaya may batch year na nandun, batch 70, 71 nandun. Yung tao o alumni na nagbigay ng bukod na 17 or more, kasama rin po yun doon. So open po yun, di ba? Pwede pa kung kayo po ay nakakaluwag-luwag, pwede pa po kayong humabot. Welcome po na mag-donate kayo ng 20,000, 30,000. Hindi pangalan nyo yung nakahiwalay doon. Yung batches na hindi nun nag-participate sa homecoming na wala pa rin naman na ibibigay sa school, sa association, ay welcome pa rin po. Minimum of 17,000 or more than 17,000 para sa ating ang mga proyekto na nakabinbin. So, yun yung ating gagawin 2023. Ngayon, this year homecoming, may gandang alumni po tayo na exam money contest din po naman para dun sa pondo natin. Bukod po dun sa registration natin, ang registration po natin ay may papel. Every registrant ay 100 pesos. Yun po.
At ayan, nasabi ko na yata, ano po? May nakakalimutan pa ba? So, sa inyo po na narito, inaasahan ko po ang inyong partisipasyon sa ating homecoming for December 30, 2023. At ang inyong partisipasyon sa, alam ko yung narito, ay handang mag-officer, handang tumulong, kaya hindi ko na po hahabaan at medyo kailangan natin dumating doon sa ating agenda na talagang meron pa tayong treasurer report. Siya magsasabi kung magkano pa pwede nating utangin. Sa inyo pong lahat na narito, 12 batches, 13 batches, 11 batches. So yung ibang batch talagang tinawagan natin, ayaw yatang magkaroon ng responsibility. Meron pang papasok. Okay, welcome po, welcome. So, sa inyo pong lahat, welcome at maraming salamat. Magsama-sama po tayo sa tagumpay ng Alumni Association, tagumpay ng school, tagumpay po natin lahat. Thank you po. Thank you. At ngayon naman po, magre-report ay ang ating treasurer ng ating asosasyon, si Mrs. Nora Del Mundo. Magandang umaga po. Ako po si Mrs. Nora Del Mundo, ang treasurer ng NWCS Alumni Association. Bago po ang lahat, gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat na umaten ngayon. At sa mga magiging susunod na treasurer po, handa niyo lang po ang inyong loob. Handa niyo lang po ang inyong loob. At lagyan niyo rin pong bulsa dahil ay, naabunuhan mo po minsan. Hindi na po ako pwedeng iboto. Ang bali, nagsimula po ang aming, turn over sa amin ng Nasugbu West Teachers Association. First slide, please. Yung naging pinagsimulan po namin na pinang-open namin sa PNB para po magkaroon ng account. Yun po galing sa donation ng Alex Family na batch 66 po yata ito. Yan. Tapos, ito po yung naging kabuuang pera natin sa aming term. Ito po yung ating naging pera. Ngayon po, yung ating mga nagastos, donation din yan. Meron po tayong expenses nung nag-raffle for us. At saka sa raffle for us po, meron tayong naging expenses at yung kinita doon ang ating i-deposit sa bangko na ipinangbayad natin sa unang bill na pinadala sa atin ng contractor ng fence. So, yung una po nating bill na 300,000, binayad ko po sa contractor. Tapos, isang buwan po, makaraan po ng isang buwan, nag-bill ulit po siya ng 300,000. So, bali ang total po na naibayad ng association na yung sa amin pong term ay 600,000 plus po yung nagbigay kami ng 17,700
66 sa Nasugbu West Teachers Association dahil yung una pong binayaran nila, nagkulang po sila. So, doon na po sa amin nila po nila kinuha. Na yun po naman ay kinuha namin sa naging kinita sa raffle for a cause. Tapos, ito po yung mga expenses natin ito yung total na expenses natin. Malabo. Ito po yung ating summary. Bali, ang ating pong naging total income ay 847,352.01 at ang total na expenses ay 772,834.49. At ito na po ang ating cash on hand na nasa PNB po. 74,570.50. Bale yung collection po sa Gandang Alumni, hindi pa po kasali dito. Dahil malalaman na lang po natin yon sa counting. Ayun na po. Meron po kayong gusto itanong. Although na sa mga previous meetings po natin ay na-discuss na ang mechanics ng election, pero ngayon po para po dun sa mga hindi naka-attend ng mga previous meetings ay i-review po natin ulit. At gagawin po yon ni Mrs. Eloy Pisahona ng Nasugbu West Central School. Siya po ang ating guidance counselor. Palakpak naman tayo, kumain na tayo. May energy na tayo. Salamat kapatid. Kami po ay isa ng persang tatlong magkakapatid dito. Pero muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Umaga po, morning ma'am. Yung, malakas na. Umepekto ng turon. Pasensya na po, yan lang po lagi aming nakakayanan para po hindi gaano mabawasan ang pondo natin. Ano po? Para lagi pong may malaking tira. So, ulitin ko po, maraming salamat po sa inyong pagdating ngayong araw na ito. Pasensya na po at ako po ay nag-iisang representative ng paaralan dahil at po sila ay nasa meeting ng eleksyon. Biglaan po kasi ang patawag ng meeting ng eleksyon. So luckily hindi po ako uupo kaya nandito po ako. Okay, so in behalf of our principal, Mrs. Rufina Bisamonte, at 110 mga kaguro, kayo po lahat ay aking wine-welcome ngayong araw na ito. So, tunay po, ito po ang ating unang General Assembly. At noong una po talaga na-overwhelmed po kami. Sobrang dami po ang umattend noon. Kaya po ako'y nagtataka bakit po nangunti na ngayon. Pero masabi ko lang po, noong pong panahon ng pandemic, ang dami po nagre-request sa amin ng alumni homecoming. Sabi ko nga lang po noon, ay hindi po tayo pwedeng magsama-sama dahil bawal. Kaya nga po ngayon, ako'y nagtataka, noon ay sila'y nagtatanong, ngayong ini-invite sila, hindi naman sila nakapunta. Sir? Naiinip nga siguro po sa bahay, gusto maglabasan. Ngayon, kanya-kanya ng labas, kaya hindi na po nadating ano. Pero hindi po, ako po'y naniniwala na sa December 30, jump pack po uli ang ating plaza. Ano po? Kasi nung pong unang homecoming natin na yun, 10 o'clock na po kami umalis sa plaza. Dahil kami po'y pagod na din po ng araw na yon. Ang dami pa pong natirang batches doon. So yung pong aming binili na magwawalis ng plaza, hindi po makapagwalis. Kasi madami pa pong tao. So nag-iwan lang po tayo ng pambayad sa magwawalis. Tapos kinausap po namin yung mga batches.
hindi naman po sila magulo. Dahil noon po ang banda inatapos, na-extend pa po ang banda dahil kung kailan po patapos na ang banda, saka naman po gusto nilang makijamming sa banda. May talab na, sabi ni President. Ano. Kaya nga po, sabi namin sa banda, nag-extra bayad po tayo para lang po ma-please din yung mga gusto pang makijamming doon sa banda. Ano. But just the same, ganun po kasaya ang ating first alumni homecoming. Ano. And hopefully, ngayon pong padalawa at sa mga susunod pa, ano, ay mas masaya pa po dahil mas marami pong aatin. So, hindi po naman para sa paghingi lamang sa inyo ang purpose po ng ating pag-organize na Alumni Association. Kasi po sa totoo, ako po ang nagpasimula nito sa ating paaralan. Kasi doon po sa aming mga activities, wala pa pong Alumni Association doon sa ating pong SBM. So, ni-request ko po sa principal. Sabi ko, ma'am, ako na po magpo-propose. At yun naman po inapurbahan niya. Kaya, luckily, ay naka-organize po tayo. At tuwang-tuwa naman po ang mga kaguro, pati po mga principal. At maibigid ako po, kahit sino po dumating dito galing sa division, sabi nila, ang ganda raw po ng bakod ng NWCS. Palakpak naman po. Secured na secured daw po ang mga bata at personnel. Kasi nga po, ang naging reason ko doon, ang objective ko po doon sa ating proposal na yon na magtayo na ng alumni para una po ay, siyempre, magkita-kita po tayong lahat, yun ang number one. Pangalawa po ay talagang nagsulisit po kami ng funds sa inyo para po ma-renovate ang ating bakod. Ano, itong front fence ng ating eskwelahan. At ang ganda po ng feedback. So, muli, marami pong salamat sa inyong mga tulong, pinansyal, at saka yung pag-aabala para po sa ating Alumni Association. So, babalikan ko na po itong una pong na-discuss dati, tungkol po sa election. So, ito po ang mga guidelines natin. Each batch shall select one representative to vote and or run officer. So, ibig sabihin po, kahit po marami kayo ngayon sa inyong batch, isa lang po ang magre-represent sa inyo. At yung pay po uupuin natin mamaya dito po sa gitna. Para malaman po natin kung sino po yung mga representatives representative ng bawat batch. So far, ilan po ang ating batches? 11. Si Sir Ay, may kasama na. 11 batches po tayo ngayon. So, ang upo po dito sa gitna yung pong 11 representatives ng kanyang batch, ng bawat batch. Pag mag-isa po kayo sa batch, kayo lang po din. So, maliwanag po. Doon tayo sa number 1. Maliwanag po mga kasama. Kasi baka mamaya pa sabihin, ay pumarinig ka para dalawa tayo sa batch. Ano po ang ating nakalagay doon? Isa lang po. Ano po? Para maging fair po tayo sa lahat. So, kung tayo po ay full force sa batch natin, very good din po. At least nandito po kayo. Pero isa lang po magre-represent sa inyo. Maliwanag po? Okay po. Number 2 po. 2. Number 2, selected batch representatives will nominate candidates for each position before the election starts. So, ganito po yun. Pagkatapos ko po magpaliwanag, kayo po ay magno-nominate sa bawat position. Ngayon, dahil po kakaunti ang nandito, hindi tulad po ng una. Ng una po, maibida ko lang, taasan na po ng kamay noon. Kung natatandaan niyo po, umatin po kayo noon. Kasi wala pa po tayong proseso noon. Nagsisimula pa lang po tayo. Pero ngayon po, ang gagawin po natin, mag-nominate po muna tayo sa isang posisyon. President po muna. Pag may nanalo na po dyan, yung pong na-nominate na hindi nanalo, pwede niyo po uli siya i-nominate sa susunod na posisyon.
hindi pa siya hangga't hindi pa siya nananalo, pwede po siyang paulit-ulit na manominate hanggang sa huling posisyon. Kasi nga po, kakaunti po ang ating mga representatives, batch representatives. Maliwanag po yun, mga kasama. So, halimbawa po sa president, 3 po yung na-nominate, may nanalo na pong isa. Yung dalawa, pwede pa po siyang manominate from the vice president hanggang sa last position po. Maliwanag po, mga kasama, mga ka-alumni. Okay po. So, number 3 po, all candidates will be given a chance for a short talk. Yan. So, lahat po ng mananominate ay magpi-privilege speech. Ano po? Siyempre naman po para makilala din po ng ibang batches. Para hindi po yung batch nyo lang po nakakakilala sa inyo. Okay po? Next po. Election will use a secret ballot with ballot assigned by the COMELEC. All ballots should be turned over to the COMELEC. Kung talaga masyadong formal tayo, ano? Ay, ako lang naman ang COMELEC eh. Pero kami magpapatulong, with your permission, mga ka-alumni, ano po, with your permission, pwede po bang makasama ko yung mga officers? Kasi nga po, ako yung nag-iisang ako ngayong araw na ito. Ano po? So ako po ang babasa ng mga nasa balota. Ang magtatara po sa ating projector ay si Sec Anneli. Okay po, mga kasama? Sige po. Next is, ballot counting will be done on the same day. Ngayon po, kaya minarapat po namin na kahit po ganito na lang tayo kadami, tuloy na din po. Ano po, wala na po. Kasi mawawala yung excitement. Okay na ma'am? So, may tanong po kayo sa ating guidelines. Kung okay na po, umpisahan na po natin. Ano po? So, press, will you do the honor sa po sa ating lahat? Congratulations sa aking kabatch, si Renato de la Cruz. Congrats, sir. Congratulate ko lahat ng officers na na-elect ngayon. Ay nasa ko'y talagang magandang kasa. Magandang ano ngayon. Bata mix. Pero talagang madugo ang mga gagampanan nyo rito na natas. Sana po yung na-umpisa namin may pagpatuloy nyo ng maganda. Ayos. Maraming salamat po. So we have come to the most exciting daw. Na nakikita niyo po, parang naging trend na lately sa ating mga meetings, batch coordinators meeting, inauso na po ang paraffle. Yan po ay bilang pasasalamat din sa mga nag-a-attend. At sa ngayong araw pong ito, ang nag-donate po ng ating raffle prizes, naku, Ariata, talaga ipahiwatig niya, no? Ay ang ating pong newly elected president. So, nakahanda ng ating raffle. So, bubunot po ang bawat isa. Ayan. Tapos, pag Wala ka na laman dyan. nabunot, Siya na po magpapabunot para hindi ka na malasing. Ang winner, pag winner, siya yung May nasulat na may winner. nasulat na winner. Tapos Pag smiley, seven wala. po. 7 po na winners. So, we will have 7 winners. Wow! Ay, JP! JP! Dagdagan mo Parang big winner. nararamdaman na ni Mr. President na may Dagdagan mo isa pa. nangyayari ngayong araw na ito. Pangako po, dati pa yan. Dagdagan mo. Kasi kay Sir JP yan, Dagdagan mo isa, big winner. Lalo nadagdagan ng excitement. Uy, teka muna, kasama ba ang mga officers? Kasama. Nagtanong talaga kung kasama ang officers. Asa. Ma'am, So, mauna sa kayo. cellphone po, ang nakikita niyo po ay big winner. Pag big winner po, cellphone po ang premyo niyo. Lahat po magbubunot. Na-shake muna. Pag winner po, ang Pipili po kayo mapapanalunan dito. po natin, sinasabi ko ang sarili ko. Pag po winner lang, ito po ang mapapanalunan natin.
mga tropilo na Pasko na talaga. Ang aga ng Pasko sa NWCS. Ayan, iikot na po si Sir JP. Ma'am, sabihin mo wag muna buksan. Sabihin mo wag muna buksan. Ay, wag po muna natin buksan para sabay-sabay. Diba? Para mas exciting. Kakaswerte naman ang araw na ito sa mananalo, diba? Nag-attend ka lang ng meeting. May bagong cellphone ka na. Ang malima na to. Nakakamututi natin talaga. Maganda maswerte sa ganito Hindi ko kaya. muna talaga siyang bubuksan. Oh, at doon po sa wala. Wave na ako. Sino po? Okay lang po ako. Okay lang po ako. Okay lang po ako. 1, 2, 3, go! Open! Ay, sino po? Sino po kaya? Aba, parang walang natanong. Saan talaga? Ay, nakasulat po na. Congrats! Wait lang, pipicturean natin. Pipicturean yung nanalo. Sabi ko lamang, hindi ako na... Nanalo pa ako. Dito muna po tayo sa unahan. Diyan muna po kayo.